Si Mary mo, nasaksihan niya ang mga pagtaas ng emosyon kanina ng mga tao. Okay. No? Before tayo, pagpasok ni Mary mo, tatanungin natin siya ng update, pero pagpakwento muna tayo. Parang nagkataasan ng boses kanina. Oo nga, nakita ko nga yun. Si Parang Senator merong Robin ayaw Hood. makipag-shake hands. Yes. So sige, mabuti i-welcome muna si Marymon Reyes. Alam ko na meron siyang nakasalubong dyan. Pero mamaya na yun, Marymon, ha? Kasi Mamaya na yung nakasalubong. parang wala Mamaya siyang na connection ikwento. eh. Wala Oo. siyang connection sa pag-uusapan natin. Pero may nakasalubong ka dyan. Pero yun munang, alam ko na busy ka dyan sa pagla-live kanina, pero alam ko na nasaksihan mo yung portion ng pagtaas ng boses at yung hindi pagtanggap ng apology ng isang senador. Jovi Chiki Base, kanina kasi nung ongoing yung session dito sa Senado, isang medyo matagal o mahabang oras na kinain ay yung pagdidiskurso na naman ng mga senador tungkol doon sa paghahabulan ng mga ahente ng NBI dito kay Senator Bato de la Rosa na nais lang daw na makapunta dito sa Senado, makapag-attend ng sesyon, makapagboto, and yung ibang pang mga usapin na may kinalaman nga dito sa kudeta, sa naging pagpapalit ng liderato. And ang sinasabi ni Senator Kiko Pangilinan dito is maaari naman daw na talakayin yung usapin na to doon sa isang committee, which is I think that was the Committee on Rules, para raw yung iba pang mga topics na kakailanganin, especially yung nasa agenda o yung mga panukalang kailangan maisapasa na dito sa sesyon, maisalang na. Pero ang isa sa very active sa kanyang pagsasalita during that time din is si Senator Robin Padilla na nire-raise pa nga yung tungkol doon, tapos kine-question once again yung naging pagiging coordinated daw umano ng paghihintay ng NBI and yung pagtangkang arestuhin itong si Senator Bato. Doon umabot sa point na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, pinanindigan niya na hawak niya pa rin daw yung floor. I still have the floor. And kino-question naman ngayon in return ni Senator Robin kung tama raw ba, maaari ba magtaas ng boses o sumigaw ang isang senador. So dito nagkaroon na ng init ng ulo na pagdesisyonan ngayon ng liderato na isuspendihin muna yung session during that time. Marymon, panoorin lang muna natin yung part na yun na kinukwento mo na nagkataasan ng boses bago natin balikan yung iba mo pang mga report. Tingnan muna natin to. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan? Ayun. So pagkatapos, nung magkataasan, parang pati naman si Senator Robin medyo mataas ang boses. Anong nangyari? Ang nasabi pa nga, sinusubukan muna nung una ni Senator Loren Legarda as Senate President Pro Tempore na pag-aanin yung nangyayari. At sabi pa niya na nasa media rin daw itong si Senator Kiko, kaya baka hindi lang daw na-modulate yung boses. Pero during that time kasi, nung bagong kasususpend lang ng session, nakita natin na lumapit nagkalapit itong si Senator Kiko Pangilinan, pati si Senator Robin Padilla, and nakita natin na sinusubukang makipagkamay ni Senator Kiko kay Senator Robin. Pero hindi ito tinanggap ni Senator Padilla, and later on nakita na natin yung pagtayo ng lahat ng mga senador and nagpulong-pulong sila. Si Senator Robin, gumilid muna siya, parang nakita natin humahabol muna siya ng kanyang hininga. Sina Senator Bato de la Rosa, yung mga miyembro ng majority, nakikipag-usap din kanila former SP Soto and the others. Pero nung pagkatapos, kasi mga ilang minuto yung lumipas talaga na nag-huddle lang itong mga senador, napagdesisyonan na bigyan muna raw ng oras para pag-usapan yung nangyari, kaya suspendido na rin yung session hanggang bukas na lang ulit ito magpapatuloy. Yeah. Ibig sabihin, hindi pa sila bate. I don't, oo. Kasi, Marymon, ang in-note ko lang na ang basa ng ilan sa mga nakasaksi niyan kanina ay nagtayuan yung mga senador para hindi lang para mag-huddle. Tama si Marymon, nag-huddle pero ito ay dahil they want to ease the tension kasi nga baka magpang-abot Yes. Diba? I mean, pag mainit ang ulo ng mga tao, pwedeng umabot sa ganung Totoo. escalation. Mga lalaki pa At saka yan. the fact na hinahawakan yung mga braso nila ng mga senadora kanina. So tama ba yung si Senate President Alan Cayetano ba yung nakaakbay kay Senator Robin? Tama ba? Isa sa mga Nag-uusap-usap umakbay. sila. Ayan Isa sa mga Ayun umakbay. Oo. Alam po, karamihan ng mga lady senators ay lumapit din sa kanya. Pero Marymon, di ba may pinadala rin ako sa inyo na video na from sa mga publication na nahagip din habang nagangyari ang kaguluhan na yan
aside from nakita ko si Senator Erwin na nakaupo doon sa isang tabi. Oo nga. Ay napansin lang din ng lahat na nagkaroon ng moment na magkasama at magkatabi nag-usap si Senator Bato at saka si Senator Tito Soto. At ang sabi nga ay parang tila nagkaayos na. Ano ba yung balita tungkol sa dahil nagkatampuhan because of yung mga usap-usapan na pinayagan yung NBI kahapon kahit naklaro na ni Senator Soto yan. And Jovi, even during the session, isa rin sa pinagdebatehan ay yung kung tunay nga raw bang coordinated sa liderato kahapon na still under the leadership of former Senate President Tito Soto nung time na yon. Ang pagpapaliwanag dyan ni Soto, ang alam niya raw, may representative daw kahapon na pinaalam daw sa kanya na may arrest warrant ang NBI laban sa senador at nandito niya raw sinabi na makipag-coordinate sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Pero hindi niya raw alam at sino raw bang mag-aakala na magpapakita ang senador dito sa Senado. So kung alam niya raw kung may idea lang daw siya na gano'n, ibang pagiging proactive ang gagawin niya. Pero on the side of Senator Bato, ang sinasabi niya, nagtatampo raw siya, medyo masama yung loob niya kasi nga parang hinayaang mangyari ito at until kanina, ang sinasabi nga ni Senator Bato, nauwi raw sa sugat sa kanyang kamay yung paghahabulan and hinadlangan nga raw siya na makapunta. Pero again, ang sinasabi pa rin dito ni Soto, yun yung alam niya, wala naman daw siyang ginawang mali, wala naman daw siyang ginawang obstruction of justice. Pero nakita nga natin, even nung nag-huddle na sila, nagkakausap din naman itong dalawang senador. nag-uusap Pero na sila we're yet to know sa kung totoo kumusta yung dynamics nila. Sa interview sisingit ko lang yung tukos sa sugat sa kamay, sa interview ni Cheryl Cosim kanina sa One Balita Pilipinas kay Senator Bato, nilinaw ni Senator Bato mismo na parang yung sugat niya ay galing doon sa pagkakadapa niya. Yun. Para kasing natungkod niya yung kamay Natungkod niya. yung eh. kamay. Yeah. Okay. May part doon sa hagdan na tisod siya. Pero mabilis din siyang umakyat agad para makapagpatuloy sa pagtakbo. Correct. So ano pa ba ang gusto natin malaman kay Mary? So, well, yan yung mga side. So, kumbaga tama si Mase, hindi pa natapos. Oo, hindi pa tapos. Sorry, Marymon, natanong niyo ba kay Senator Bato kung hanggang kailan niya plano na mag-stage sa loob ng Senado? Ang sabi dyan ni Senator Bato, hindi niya para alam. Pero ang pinagkakatiwala niya raw sa Diyos o sa itaas kung ano yung mangyayari sa kanya. Kaya ang nagiging panawagan niya rin daw dito, especially sa palasyo, na bigyan daw siya ng proteksyon, wag daw siyang hayaan na, o kaya isuko sa mga banyaga. Kasi yung kampo ni Senator Bato, nakausap din natin kanina si Attorney Ferdinand Topacio, si Attorney Estrelito Torion, and pare-pareho nilang hinihintay na magkaroon ng action from the Supreme Court doon sa hinihintay nila o pinagdarasal nilang magkaroon na temporary restraining order para raw hindi muna ma-issue yung arrest warrant mula sa International Criminal Court. And kanina naman nakausap natin si Senator Jinggoy Estrada kasi sa pamamalagi so far sa unang gabi ni Senator Bato dito, sinamahan siya ni Senator Robin kasi raw sabi ni Sen Robin nalulungkot daw, baka raw malungkot itong si Senator Bato and namalagi ito sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Nasabi naman ni Senator Jinggoy, may picture yata tayo nung nakapambahay si Senator. Pantulog, ganun pambahay, pantulog si yung Senator ibang Bato. gamit, nakita rin natin doon na from the office of Senator Bato, meron din sa opisina nga ni Senator Jinggoy. Sabi naman ni Senator Jinggoy, masarap daw yata kasi yung mga pagkain na hinahanda sa opisina niya, kaya doon daw pumipwesto muna itong si Senator Bato. And open naman daw yung kanyang opisina sa kahit na sinong gusto raw magstay doon. Aba, so si Senator Robin, sinamahan pala si Senator Bato kagabi. Friendly talaga to si Senator Robin. Siya rin na sumasama doon sa Dahig eh. Hindi So ba? sa ngayon, Marymon, ay meron pa bang mga pagpupulong-pulong na nangyayari dyan o tapos na? O ano nang ginagawa ngayon ni Senator Bato de la Rosa? Kanina, around mag-8 o'clock, nakita natin si Senator Bato na dapat kasi lalapitan pa siya ulit ng media eh. Pero pumunta siya ngayon sa isang meeting kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. And ang huli nating nakita, nandun din sina Senator Bongo, sila Senator Robin Padilla. And ngayon, mukhang ongoing pa rin yun kasi sa pangungulit din natin sana na makapanayam, hindi pa tayo ulit nakakakuha ng feedback dahil ongoing pa raw yung kanilang meeting. Pero bukod naman dyan, may mga ilan tayo nakasalubong dito na ang pakay raw nila kaya sila pumunta sa Senado ay para bisitahin itong si Senator Bato de la Rosa. Halimbawa, si Congressman Kiko Berzaga
Kanina lang nakasalubong natin and nandito raw siya on his personal choice, personal vocation niya raw to para raw i-congratulate yung pagpapapalit daw ng liderato. Dahil daw kasasali niya lang din sa PDP laban, gusto niya rin daw makilala pa, makausap pa raw itong si Senator Bato. And yung isa pang nakita natin dito si former Congressman na Mike Defensor na bibisitahin again. Kahapon bumisita rin siya dito, ngayon bibisitahin niya muli itong si Senator Bato. Kahapon nasa labas siya. Hindi siya nakapasok. Hindi siya nakapasok. Oo.